So sabi niya, "Hi Justine, good morning. My name is Mila. I am the one who asked some questions in your YouTube channel regarding about if purchasing a pre-construction condo unit, then down the road won't get approved by the bank. What's gonna happen? Thank you. Thanks so much for your quick response on YouTube. I live in Canada, so we have a 12 hours time difference." Ayan. So actually, nag-ano ako dyan, voice message po ako dyan, no, kabayan ka-updates. Pero siguro, paiikliin ko na lang po. Ito yung isa sa mga dahilan, kaya medyo hindi ako nag-offer ng malalaking unit, no, sa SMDC. Kasi ito yung mga kinakatakot ko talaga for my clients, no. So, kaya pinipili ko yung medyo kaya-kaya ng konti, parang pa-practical. Oo, yung practical, pero maganda yung perspectives. So sabi niya, sabi niya dito kabayan ka-updates, parang ano daw ba mangyayari sa hinulog niya kapag hindi na-aprobahan mismo sa bangko. So ito mga kabayan ka-updates, no, ang pwedeng maging options natin kapag hindi kayo na-aprobahan ng bangko. So una, pwede niyong gawin, ipa-in-house financing. Okay, in-house financing. Mataas po yung interest. Okay? Pero medyo in all fairness to developer, gracious si developer. Kasi gusto na lang yung gawin. Sige na, i-ano mo na lang. Tuloy-tuloy mo lang. Kung may mga pagkakataon, biglang nagka-problema, sige. Makipag-usap ka lang sa customer service. Pag-usapan kung paano maitatawid yung mga arrears, no? Pangalawa, yan. Ito na po. I-flip nyo yung property, ibenta yung property. Oo. So, pwedeng ibenta yung property nyo. Pangatlo, ito yung pinaka-ayoko sa lahat. Ito talaga yung pinaka-ayoko sa lahat. Pwede ho kayo mag-file ng Maseda Law. So, pag Maseda Law kabayan ka-updates, pwede kayo makapag-refund ng at least 50%. Okay? Mula po sa inyong mga hinulog. Ang laki ng kawalan nito kabayan ka-updates kung mag-file ka ng Maseda Law na 50% ang mare-refund mo. So, ngayon, kung halimbawa naman na parang, yun yung mga pwede niyong gawin, no, kapag kayo nga po ay nasa punto na parang hindi nga po kayo na-aprobahan sa bangko. Kung kayo po ay nasa pre-selling term or nasa DP period pa lang, I suggest na i-enjoy niyo po mismo yung mahaba-habang term. Oo. Kasi kabayan club beats may mga 5 years, 6 years, no? Gaya po ng Jade Residences. Parang, I think, asa 6 years po tayo dyan. Pwede nyo gawin na, for example, kung ang monthly mo ay 22,000, o pwede mong gawin 30. Or di kaya, gawin mong 40. Okay? So, kung puro 40K ang ibabayad mo every month, liliit po yung balanse sa bangko. So, yun po yung pwede nyong gawin. Okay? Pwede yung gawin po yun kabayan ka-updates. Parang mag-additional DP kayo every month para lumit po yung balance sa bangko. Kasi kung medyo lumilita naman po yung balance sa bangko at nagtatali po mismo yung sweldo doon sa loanable amount, ayan, posible hong ma-approve kayo sa bangko. Okay? Pero ako nga po, Miss Mila, ako ma-advise ko lahat, kung maaari, lahat talaga applyan ng home loan. Lahat ng mga bangko applyan. Kasi may mga iba siguro diyan hindi tayo tanggap. Pag may iba dyan, may mga iba dyan, meron dyan, tatanggapin ka. Of course, dahil negosyo po ito. Pero alam nyo, in all of fairness kay BDO, lahat po ng mga kliyente ko so far, ina-approve talaga, napapa-approve talaga. Dahil syempre, sister company ng BDO, si SMDC. So in all fairness sa kanila, may mga alternatives na nangyayari naman. So talagang totoo, yung sinasabi nilang we find ways. Kasi may mga ways talaga kabayan ka-updates, no? Pero ako, Miss Mila, sabi ko nga lagi sa vlog ko or sa podcast ko, it takes too much courage for you to invest, no? Kasi parang iisipin niyo lagi, parang, okay, hulog ako. What if hindi ako na-approve sa bangko? Ganyan. So, ako sa akin lang kabayan ka-updates, no? Ang unang-una kong inaas talaga, medyo personal, no? Pero
At least para alam ko na po kabayan ka-updates. Inaalam ko na po talaga kung di confident yung kliyente sa pag-bank loan, ina-ask ko na magkano ho ba ang ating household income. Para alam ko na kabayan ka-updates, no? Para alam na nga po natin kung papasa ba. 'Di ba? Kasi medyo mahirap paggulatan eh. 'Di ba, mahirap paggulatan na po kabayan ka-updates. O kung halimbawa, o hindi papasa, o siguro ma'am, gawin natin, mag-adjust tayo sa DP nyo. O mag-adjust ng DP, dito po ang gawin natin. 'Di ba? So, ganun ho ang madalas kong ginagawa kabayan ka-updates. Mag-adjust lagi sa DP. Kasi, para at least, meron tayong happy ending sa ating bangko. 'Di ba? Happy ending. Ang ganda ng term ko, happy ending. Oo. So, yun po kabayan ka-updates. Yes, malaki po ang kailangan talaga binabaon ng lakas ng loob sa pagkuha ng property. Pero, kung medyo hindi kasi talaga natin bibigyan ng pagkakataon ng ating mga sarili na kumuha ng property, kailan pa? Pasantabi po sa mga iba kong clients talaga, no? May isa akong kliyente nakausap dito na parang sayang no, hindi ako nakakuha noon. Kasi natakot ako. Pero ngayon kumuha na ako kasi ayoko magkaroon ng what if sa buhay ko. O, kasi may mga iba tayong clients sa parang nakakuha na at the age of 55 nakakuha sila. Pero parang ilan na lang yung years na pwede nilang paggamitan for the home loan. Ang baba na lang talaga kabayan ka-updates, no? Pero yun nga, sabi niya, ang importante, nasimulan po yung pagkuha ng property. O, kasi yun nga, ang inaasahan nila, parang, this property will save me in the future. Okay? Pero yun nga, kabayan ka-updates, what if kung maaga ka nga nagsimula kumuha ng property, siguro, nakailang property ka na, 'di ba? Parang iba siguro fully paid na. Siguro that time parang lahat ng iyon meron ka ng income na 4 na units, 'di ba? So imagine mo na lang yung Airbnb na kinikita mo kapag fully paid na yung properties mo, 'di ba? O pwede ka na mag-retire. 'Di ba? Kasi nga yung hard-earned money na ating kinita nung panahon na medyo active pa tayo, and itong ininvest na ito, nilagay sa properties. Tapos kung kailan tayo nga po ay magre-retiro, yun naman mismo yung ating makukuhang income. Ang gulo ko. Ang hirap talaga pag may sakit, kabayan ka-updates. Ayan. So naku mamili, sana po nasagot ko nga po yung inyong tanong. Pero may BM na po ako sa inyo. So hinihintay ko lang po yung sagot nyo. Ayan, baka po libre na po kayo. Mega shoutout din pala kay Miss M. Ayan. Kung naaalala nyo po, ito po yung na-cancel ng unit sa Fame, tas kumuha ulit. Oo, hindi po sa akin yung na-cancel, ibang nag-resign na ata yung consultant, then kumuha po ulit. Ang sabi na lang niya, it's okay, maybe it's not for me, ganyan. Kumuha po ulit siya ng panibagong unit. So sabi niya, by the way, I listened to your last podcast about flipping and ICE. I don't flip properties. The profit is short-term and even none. Ay nako, Miss M, agree ako dyan. Talagang mababa lang talaga yung mga flipping na yan.